Sa tono ng pananalita ni Secretary Junvic Remulla ay tila baga sigurado na sila na itong si Saldico ay nasa Portugal nga. So, pakinggan natin itong panayam niya dito sa DZMM kung paano niya bitawan yung kanyang mga sinasabi na lumalabas dito na sigurado na nga siya. Para sa akin sigurado na siya. So, pakinggan natin to ha. Marami pa rin kasi ako gusto itanong. Yung latest kay Saldico, sir, kahapon or the other day, narinig kita, sabi mo, nasa Portugal. For now ba, anong latest sa movement ni Saldico? Nung unang 'di ba sabi niya, we believe pa lang, we believe. Oh, naniniwala kami na we suspect na nasa Portugal sa ngayon, parang iba na. Oh. Ngayon kasi naka-blue notice siya. Pero Okay. Naka-blue notice. So via Interpol itong information mo, John Vic? dahil dalawa ang passport niya, meron siyang Nako, dalawa ang passport niya. Paano ba yan? Yung palang pagka binibida ninyo na pagkanse-kansela dyan sa passport ni Saldico, hokus-pokus, muro-muro, walang kwenta pala. Kasi sigurado na kayo binanggit mo, blue notice, so Interpol, so meron kayong information ngayon na dalawa nga talaga ang passport niya. Ano silbi ngayon ng pagkanse-kansela ninyo doon sa Philippine passport niya? Sige nga, kwentong barbero kung ano-ano pinaggagawa ninyo wala naman palang kwenta Tuloy. Portuguese passport. Okay. Meron siyang Filipino passport. So kung meron siyang Portuguese passport, ibig sabihin citizen na siya sa Portugal. Wow! Kung mag-travel siya with a Portuguese passport, hindi lalabas sa blue notice yan. Yes. So, ngayon po ay gumagawa po kami ng paraan na makancel na yung passport, yung Filipino passport niya. At Bakit magkakanse? Ano ba yan? Junbe, kayo mo naman sinasabi mo. Naniniwala kayo na dalawa yung passport niya, Portuguese passport at saka Philippine passport, tapos ano nyo pa rin na kinakansela nyo pa rin yung Philippine passport niya. Wala namang kwenta yun di ba? Ano ba yan? appeal na kami sa Portugal government para i-turn over po sa atin ang si Saldico. Nag-apila sila sa Portugal government. So, sigurado. Kasi nag-apila na daw sila sa Portuguese government. So, sigurado na si Saldico ay may Portuguese passport at sigurado na nasa Portugal nga siya ngayon. So, lumilit ang mundo ni Saldico. Sigurado na to, John Vic, nasa Portugal. Kasi ang pagkakaalala ko, kapag ka passport holder ka, ibig sabihin, citizen ka sa bansang yon. Ang problema kasi, ang requisitos kasi niyan, kahit mag-invest ka sa Portugal, kailangan mo pa rin mag-stay doon ng at least 5 years bago ka makapag-apply ng citizenship. So, ibig niyong sabihin, si Saldico, nanirahan doon ng 5 years? Parang hindi yata nagtutugma. Meron din naman ibang way ng citizenship ng Portuguese na yung pamilya mo nandun na at mga citizen na. So, ibig sabihin, yung pamilya kaya ni Saldico ay nanirahan sa Portugal at kaya nakakuha ng ganong kabilis ng Portugal passport o Portugal citizenship, Portuguese citizenship si Saldico. Liwanagin nyo kasi. Puro chismis na naman yata to Kahit na ang Portugal walang extradition treaty, do you think that will be a problem sa atin na mapabalik siya? Pwede naman mangyari, katulad nangyari kay Ernie Tevez sa Timor-Leste. Yes. Hindi, iba yun Iba kay Ernie Tevez kahit wala kayong extradition doon sa pinuntahan niya. Hindi ibang to kasi may Portuguese passport to Protektado na siya ng batas ng ng Portugal kasi citizen na siya 'Di ba? Pwede na nang i-enjoy yung right ng isang Portuguese. Ibang kaso to, wag mong ihantulad dun kay Ernie Tevez to kasi kay Ernie Tevez nag-aano lang yun nag-a-apply pa lang ng asylum yun Ito sabi ninyo may Portuguese passport na ibig sabihin citizen na to Ibang kaso to, John Vic. Ibang kaso to. Wala rin tayong extradition treaty doon pero pinayagan ng Pangulo nila. So, tinonover sa atin. So, titignan natin, baka makachamba tayo.
Tsamba-tsamba. Baka makatsamba. So, walang kasigurudan to. Puro tsamba. Walang yan naman, oo. Magbibigay-bigay kayo ng mga ganitong impormasyon. Tsambahan lang din naman pala. Ano ba yan? Dapat yung sigurado naman. Bilyon-bilyon ang ginagastos sa confidential funds. Ni kahit isang picture, wala kayong makuha kay Saldi ko eh. Pero gagawin natin lahat para makuha natin siya. Yes, kasi ang malaking issue na sinasabi mo, yung public pressure. Pag social media, talagang nakita niya yan, somehow, hindi pa ba, kasi may nag-raise sa Malacanang press corps kahapon, yung possibility, katulad ng kaso ni Cassandra Leong na nagbigay ng reward ng 1 million, dito ba sa case ni Saldico, wala kayo naiisip na magbigay din ng reward? Baka merong at least mabait. Hindi ano yan eh. Hindi magiging effective kay Zaldi ko yung... Ba't hindi magiging effective? Ba't hindi magiging effective? Kung OFW yan na nakakita, pinicturan, sundan-sundan, tinip sa inyo. 1 million din yan. Kung ako yan, ay papatusin ko yan. Kung nakita ko si Saldi ko, may impormasyon ako kay Saldi ko, papatusin ko yan. Paano? Ba't hindi magiging effective? Ayaw nyo lang yatang makita eh. Reward. Okay. Kasi ang hinihingilan namin, lumita mundo niya, na kahit saan siya pumunta, picture ng picture ng mga Pilipino. Picturean ng mga Pilipino lumitang mundo. Yun lang ba? Yun lang? Kahit picture-picturean yan, kung Portuguese citizen yan, wala ring effect yung picture-picture nyo. Una sa lahat, walang extradition treaty dun. Kahit nakipag-ugnayan kayo dyan sa Portuguese government, bakit ibibigay ba nila ng ganun-ganun basta-basta? Yung citizen nila? Hindi pwede yun, lalong-lalo na kung yung bulk ng pera ni Saldi ko, ibig sabihin, kunwari, nasa Portugal na. Hindi bibitawan yan. Unang-una, citizen nila yan eh. Hindi naman tayo katulad ng Portuguese eh, na yung isang dating presidente, binigay nyo sa Banyaga. Ibig sabihin nito, si Saldi ko, yung Pilipinas, banyagang bansa na niya yan. Kasi citizen na siya ng Portuguese. Kung tama yung sinasabi mong may hawak siya ng passport ha. Kung hindi muro-muro ha. Walang kwenta itong may nagsasabi mo, John Vic. At ipadala sa internet para makita siya. Kasi buto proprio, hindi kayang arestuhin yan ng basta-basta eh. Aminado ka naman pala na hindi kayang basta-basta arestuhin yan. Kasi nga, kung talagang naniniwala kayo at totoo yung sinasabi mong Portuguese citizen na yan, wala na. Hindi na basta-basta makukuha mo yan. Pag inaresto mo yan, nako, bansa laban sa bansa na yan, gobyerno laban sa gobyerno na yan. Nang himasok ka na sa sovereign right ng isang bansa. John Vic naman. May mga security, marami siyang bodyguard. Yeah. Oo, dami siyang bodyguard, dami pera. Ang gusto alam mong ba't alam mong may bodyguard? Ba't alam mong madaming pera? namin lumita talaga mundo niya, ma-pressure siya, makita ng mundo kung nasaan yung magnanakaw na yun. Op. Anong magnanakaw na yun? Innocent until proven guilty. Huy! Ano ba yan? Ba't magnanakaw na kagad? Meron na bang napatunayan? Yan ang sinasabi ni Atty. Rondaine na meron na kayong may judgment na kayo kaagad eh. Hindi pa nga gumugulong yung kaso, may judgment na kayo eh. Hindi ko pinagtatanggol si Saldi ko Kasi kung mandarambong siya, talaga siya, dapat lang siyang managot sa batas. Ang problema ngayon, komplikado na yung sitwasyon niya. Magaling din eh, no? At makita na lahat ng Pilipino na ito, yung kawalangyaan niya, doon sa Portugal, nagpapasarap ng buhay. Ay, ganun ba? Wala tayong magagawa dyan eh. Una sa lahat, kailangan mo munang patunayan. Kailangan mo muna ng court order na magnanakaw nga siya. Huwag mo sabing magnanakaw ka agad. Ano ba yan? Dapat makita ng mga Pilipino yan. Okay, so for now, wala kayong nare-receive the feedback ng mga Pilipino na from Portugal na somehow helping you sa cause na to? Yung huli po siya sumubok last month, kumain niya sa restaurant, nahuli ka agad ng mga Pilipino. Oh. Pero yung bahay niya kasi doon, gated community. Sigurado na sila. Alam na nila yung bahay niya. Kasi alam nila na gated community na yun. So sigurado na to. Pero wala kang magagawa. Alam nyo naman pala kung nasaan na siya. Alam nyo kung yung bahay niya nasa gated community pala. Kumbaga sa Pilipinas, nasa loob ng private subdivision o subdivision na may mga gate pa, mga gwardiya bago ka pumasok, ganon. So alam nyo na pala. Alam nyo na kung nasaan si Saldi ko. Sige nga,
Kasi alam mo eh, nasa gated community, blah blah blah. So alam mo, umaming kang alam mo, pero wala kayong magawa. Ganun ba? So, hindi yung basta-basta napapasok. Oh. Hindi basta-basta napapasok, alam mo pa. So, inaabangan namin kumain sa labas para makuha ng pictures ng... So anong kaso kung nakuna mo ng picture sa labas? Eh alam mo na nga kung saan yung bahay niya na gated community. Ba't kailangan mo pa ng picture-picture? Ibig sabihin, hindi ka sigurado. Baka chismis lang yan. Kailangan mo muna nang mapatunayan na nandun nga siya. Kailangan mo nang may picture. So itong mga pinagsasasabi mo dito, puro ka bulastugan. Wala na naman, hindi na naman nakukonek John Vic. siya at saka pamilya niya. Okay. Pati pamilya niya. Doon sa Portugal. Oh, I'm sure talaga nililimit din niya yung public yung mga functions, no? Hindi pwede talagang lumabas. Pero very confident ka naman Sec John Vic na talagang somehow in a few weeks talagang the law will caught up with him. Hindi ko sinasabi nakasigurado ako. Hindi sigurado kasi alam mo na kapag ka passport holder yan, citizen yan, hindi mo basta-basta makukuha yan. But we will try everything para makuha po siya. Pero alam mo, hindi kasi ako abogado pero pagka alam mo dyan, komplikado yung batas Yeah. Hindi ka pala abogado pero sinabi mong magnanakaw na kaagad. Bobo. So, negotiations which have to go on. So, I'm not party to that. Ang gusto ko lang talaga, lumita mundo niya, makialam natin kung nasaan siya lagi, kung lumalabas siya. Alam mo ang tawag dyan kay Saldi, he's a poor man with a lot of money. Oh, bakit poor man? With a lot of money. Napakarami niyang pera, pero hindi naman mabibili kaligayahan niya. Hindi mabibili ang kalayaan niya. Hindi mabibili ang kasarapan ng buhay niya. Pwede nga siya kumain na 3 beses ang araw, pero hindi mo makalabas ng bahay. Walang peace of mind. Walang peace of mind. Kita niyo gano'ng kapayat siya ngayon. Hindi, baka ito naman mas marunong pa kasi sa tao eh. Baka naman yung peace of mind niya ay yung walang sa public eye, nandun lang siya sa bahay niya, pakuya-kuya-kuy lang dun, kumain ng 3 beses sa isang araw, merienda 2 beses, baka yun naman yung gusto niya talaga sa buhay. So bakit mo sasabihin na, maliit ang mundo niya, hindi naman niya na-enjoy yung pera niya, poor man with a lot of money. Baka paano kung yung kaligayahan niya, yun pala. Yung nandun lang siya sa bahay, nandun lang siya sa gated subdivision, baka ganun. Mas marunong ka ba sa tao? Kagaya ng mga may mga kaso ng mga bilanggo, no? Nung nakalaya sila, gusto nilang bumalik doon sa kulungan. Gagawa ulit ng masama kahit nakalaya na para makabalik sa kulungan. Bakit? Nandun pala yung buhay nila sa loob ng kulungan. Nandun pala yung kaligayahan nila. Yun pala yung mundo nila. Paano kung ganun naman si Saldico? Paano kung yun pala ang gusto niya? Nasa bahay lang siya, makalabas lang siya ng gate, dyan lang sa, paikot-ikot lang sa loob ng subdivision na gated. Nasabi mo, baka yun naman ang gusto niya. Ba't mas marunong ka pa ngayon kay Saldico sa gusto niya? Baka naman yun yung talagang magpapaligaya sa kanya. Naman to talaga. Ang pamilya niya, kawawa naman, wasak ang pangalan nila. So, ayun ang tawag ng a poor man with a lot of money. Oo, hindi siya makagawa. Ibig sabihin, hindi na makalabas kung saan niya gusto pumunta. Dalawang helicopter dito na tig-1 billion. Anong pakialam mo ngayon kung hindi niya magamit? Hindi niya mailipad. Diba may private jet siya, hindi niya masakyan. Kaya ba? Bakit? Sigurado ka ba? Portuguese citizen niyang kausap mo. Portuguese passport holder yan. Mas malakas yung passport nila kaysa sa passport ng Pilipinas. Citizen yan, protektado ng batas ng Portugal yan. Nako. Para saan yung pera niya? Di ba? Para kumain lang. Pero may info ka ba, Secretary John Vic, yung pamilya niya? Para kumain lang. Hindi ba dapat ang mga tao nagtatrabaho para makakain? Ba yan, John Vic? Say yung wife niya nandito ba or nandoon din sa Portugal? Nandun yata, kasama niya lahat. Nandun yata. Yata na ngayon. Kanina sigurado ka na sa gated subdivision, ganito ka dyan. Ngayon yata. Lahat, pati mga anak? Pati mga anak kasama. Okay. So ano nangyari dun sa raid kahapon? Yung, di ba, pinuntahan ng NBI doon dito sa The Fort, di ba? Yung Shangri-La, tama ba? Yung condo. So ano nakuha mga dokumento? Meron po kaming warrant of arrest para sa kanya at saka sa mga naku, Diyos ko, wala na, iba na yan. Kung ano-ano pinagsasabihin at yung walang kwentang sekretary ng DILG na to.
Kala ko ba sigurado ka na nandun sa Portugal. Tapos, mag-i-raid nyo pa sang isi-search warrant of arrest nyo pa yung bahay niya. Wala naman pala dun. Warrant of arrest yun ha. Hindi search warrant yun ha. Tao lang yung hahanapin dun ha. Grabe. Saan mo ba nakuha yan, John Vic? Dito ba? Dito mo ba nakuha yung chismis na yan? Sige nga, play nga natin to. Hindi lamang nandiyan po kayo sa Europa, ang sabi po banda dyan huling nakita o nakita ang dating Congressman Zaldico. Oh. Sa inyo pong pagkakaalam, kayo po dyan sa Europe, may mga usap-usapan ba sa community ninyo? Or baka kayo mismo may encounter, nakita na ninyo ang dating kongresista? Ito daw, si alias Joyce daw, OFW sa Europe. Actually, ang usap-usapan dito, Patay. Unang bagsak. Chismis ka agad. Usap-usapan. Tutuloy ba natin to? Usap-usapan lang naman pala. sa Paris, no? Paris pa. May 3 driver yan na nagdadrive sa kanya. Siya ang accessories niya. O ba't accessories ka agad? Di ba pwedeng driver lang? Di ba pwedeng pinagdadrive lang siya? Negosyo yan hanap buhay nila yan. Tanga. Chismosa. Diba? Yung dalawa mag-ama at yung isa kaibigan ng ama niya. Opo. Okay? Kasi si Saldico, walang ibang magdadrive yan kung hindi. At ditong mag-ama nito, ang kumukuha kay Saldico sa Buje Airport gamit yung kanyang plane. So, di ba? Hoy, John Vic, sabi mo nga hindi mapalipad yung eroplano kanina, yan may sumusundo pa daw gamit yung kanyang private jet. Basag. Probably yung plane niya nandoon kasi doon pwedeng maglagay ng mga eroplano. At doon niya Nandun sa airport yung eroplano niya kasi pwedeng doon kasi maglagay ng eroplano. Airport nga Ano ba yan? Natural dun maglalagay ng eroplano. Anong lalagay mo dun? Barko? kinukuha. At tong lalaki, yung si Toto Serabia, may mga pictures siya. Nako, nagbanggit ka pa ng pangalan ha. Nagbanggit ka pa talaga ng pangalan. Kasuhan nyo na to. Kasuhan nyo. Kung walang katotohanan yan, sinira kayo. 3 kayo dyan Pati yung kumpanya nyo, business nyo, sisiraan nito Kasuhan nyo. Ni Saldico at ng mga airplane. Ang sabi ko nga, madaling mahuli to kung masusundan nyo sila Toto Serabia at saka si Carl at saka si Micro. So, Nako, name drop. Delikado ka pag nalaman kung sino ka, kakasuhan ka ng mga yan. Guys, kasuhan nyo. Pag nalaman nyo kung sino tong alias Joyce na to, kasuhan ninyo. Paninirang puri yan. Yung 3 yan na Opo. nagdadrive. Ma'am Joyce, kumbaga ang sinasabi ninyo, may 3 lang siya na regular na nagdadrive sa Driver. kanya kapag nagpupunta siya dyan sa Europe. Yan ang yan talaga, hindi usap-usap. Ang speculation namin mga OFW. Hindi daw usap-usapan pero espekulasyon. Haka-haka. Walang kwenta. Tignan mo yung tsura ng nag-i-interview. Tutuloy ko ba to? Paniniwalaan ko ba to? Diyos ko. Kasi meron din silang Pinoy store. Yung Toto Yeyen store na yan, yung Nako, pati yung business. Talagang binira na. asawa naman niya ang nagpapalit ng Pati yung asawa. peso to euro. Negosyo. Anong problema mo? Ayoko na to. Guys, chismis yan. Sobra. Unang-una pa lang, usap-usapan. Tapos, espekulasyon. Ayoko niyan. Baka ito yung basahan mo, Junbig, ha? Baka ito yung basahan mo, Junbig. May history pa naman kayo dyan sa group effort ninyo, sa group effort. Na na yung basehan nyo ng pagde-deploy ng mga pulis sa NAIA nung palapag si Pangulong Duterte. Ang sabi mo, chismis. Baka ito rin yung basehan ni John Vic. Ano ba yan?